Sana man lang, nalaman mo siya. Sana halikan ko. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba, make the most out of everything. Kasi kapag ka nawala na, totoo yan. Wala na. Hindi mo na may babalik eh. Hinahapunan sa House A, mas nakilala pa ng housemates ang isa't isa. Sa kanilang weekly task na hot seat, babaero ka ba? Tatlo lang? Lahat yun, ano? Lahat yun na... Babae. Pinakamatagal siguro, no? Mga 2 buwan. Dami. Yung huli ko lang yung shota, ano, medyo kakaiba. Paano kakaiba? Prostitute. Oh my God. Wala pa naman eh. Oo, tunay yan. Talaga? Totoo? Talaga? Di ka nang... Nakalala ko lang, kinuha ko lang yung number niya, tapos... Hindi na yun. Oo. So, araw-araw. Ha? Araw-araw. Hindi. Then regular. Wala nang sakto. Nagbayad ka ba? Wala na. Wapo, libre yan. Ano, sakto ko lang tao sa bahay, doon natutulog. pero bukod sa naging girlfriend niya, may nalaman pa ang iba tungkol sa kanya na mas ikinagulat ng mga kasama. Merong babae na maganda kursunada ka, tapos kursunada mo din. Okay, siyempre, maganda na. Okay na kayo. Tapos nalaman mo, lalaki pala, anong gagawin mo? Anong unang reaction mo? Hindi ko alam kung ano, sabihin ko to sa inyo, pero nangyari na sa akin. Oo. Pero hindi pa nangyari. Sobra, nakipag-inuman pa ako. Ano magiging reaction mo? Tapos kaya pala, sa tingin ko, utak-wata. kaya pala ang daling sumama kagad sa akin para makipag-inuman. Sabi ko siguro makapag-one night to sa akin. Nakalata ako bigla. Then like... Hindi, yung talagang gusto ko lang pakamatay nun at makapatay eh. Bakit? Parang tingin ko talaga nautuwa ako. Kailan ba yun? Niloko ka eh. Siyempre, pag niloko Kasi maling ka pa. akala talaga yung ganyan. Pag nangyari yan. How did you find out? Paano mo alam? Mas nakakaano eh. Sabihin ko? Ito, nagka-kiss kami ah. Nag-kiss, parang ganyan. Tapos? Nalata ako bigla. Parang ang tigas. Yung naramdaman ko, siyempre mararamdaman ko bigla yun eh. Tigas ano? Nag-kiss kayo? Ano yung... Tila? Eh, pati pagkausap mo yan, hindi mo pa mararamdaman yan na ano. Siyempre, postura, itsura, yun na. Oo. Lahat na yun. Parang wala, patagoy. Wala. Kasi, punta ako simbahan na. Pakaramdam ko, ayoko nang inuuto Wala ako. umuwi. Pero yung isang gano'n nauto ka. Walang ginawa, umuwi. Pangutos Wala ka na na eh. magagawa eh. Samantala sa House B, Tanong mo yung akin, baby! 777! Ka daw, di ba? Mag-8 ka, go. Ano yung pinaka-happy na nakipag-date ka? Nakipag-date, pinaka-happy. Nung first boyfriend ko kasi, kinis niya ako. Pag-kiss niya sa akin, akala ko buntis ako. Yung naway niya, anong yaway niya? Pagkabuka ako, sabi ko, buntis na ako, tumabuntis. Last ako kasi parang, ano sabihin ng mama ko? Ay, na-try mo na magpa-dentist? Pa-dentist? Para ayusin yung ano... Oh my God, mag-ask na question. Wala. Pero gusto, you want? Oo, gusto ko naman. Alam, pero ayoko magpapulot kasi, sakit naman. Sakit pa, baby. No. Ano ba sa'yo kung maging girlfriend mo ako? Ako na nag-question sa'yo, okay sa'yo rin, di ba? Gagawin ko mga lahat, gagawin ko lahat. Sabihin mo, ipapag-question ko. Do you want to be a politician? Politician? Hindi kasi officer kasi ako, kasi din ako sa noon kasi sa school. Pero hindi naman, parang ayaw kasi parang pagod maging politician. Pero gusto kong makatulong, hindi mo na kailangan maging politician para makatulong tayo. Gusto kong makatulong. May politician kasi ako. Politiko natin. Kampanya. kung naging masaya ang housemate sa pag-upo ni Melissa, naging madamdami naman sila nang si Yuri na ang umupo sa hot seat. Yung totoo mong father, nagsama pala kayo? Nagsama kami nung bata ako. Oo, nagsama kami nung bata. Sino mo mas babae? Siyempre yung pareho sila kaya lang in a way, meron silang differences. I'm sorry, what was the most memorable experience you had with your biological father? Ang memorable? Yung lagi niya kaming every Christmas. Pinadala niya kami sa COD. Di ba yung merong maraming lights na lugar?
every Christmas, yung magki-Christmas na, nagda-drive kasi siya ng taxi. So, every Christmas, dinadala niya kami doon. Kumbaga, wala kaming ginagawa, pero sama-sama kami. Iyak din ako. Namiss mo yung dad mo? Namiss mo yung dad? Sobra. Feeling ko close na lang kayo ng dad mo. Hindi, kasi hindi ko siya nakita nung namatay siya eh. Ilang years na. Nasa US ka na, no? Hindi, nasa Japan ako. Sa Japan. Alam mo anong cause ng death niya? Na-stroke. So, if you have a message for your dad, ano yun? Ay, syempre, kung nasan man siya, sobrang sorry sa mga pagkukulang ko. Kung may babalik ko lang, talagang papalamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nung namatay siya, sabi ko, sana man lang, nalaman mo ko siya. Tsaka nahalikan ko. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba, make the most out of everything. Kasi kapag ka nawala na, Totoo yan. wala na. Hindi mo na may babalik eh. Mas naging seryoso naman ang pinag-uusapan ng si Mariel na ang naupo sa hot seat. Ang hindi kayo close na ang biyanan mo? Kasi, nabuntis ako ng partner ko nung married pa siya and I started out as a querida. Bongga. Parang break na sila dati pa, pero not in papers. Nung dumating ako, pero hindi accept ng mother niya kasi nagkasal pa nga sila. din. May anak siya. Alam mo na, nung nagkaroon, naligaw sa'yo, alam mo na kirida ka. Hindi. Ay, hindi. Parang Ayun, nagdi-date kami. When we were dating, he never mentioned it and I never knew about it because he was with me 24/7. You thought na wala talaga siya kasi nakita sa mukha niya. Parang wala. I thought, yeah, come on. Pero pagkalaan, anong years mo nalaman na kwan pala siya? Anong years ko nalaman? Ilang years ka? Ako. Buntis ka na. Buntis ka na, doon mo nalaman. You found out na... Kasi ano lang, nag-text lang yung mother niya, gamit yung cellphone niya, na may asawa na yan, ganon-ganon. Yung sinabi ko sa niya, sinabi niya naman na, hindi, parang hindi kami nagsisama, ganon-ganon. Wala na pa. So, parang wala masyadong impact. And as a happy-go-lucky na girl, at that time pa, doon akong gimikera na time. So, parang, you're married pero separated na kayo. Okay, fine with me. As long as break na kayo. Parang ganun So, lang. mag-on kayo, 3 years ka buntis? Or mag-on kayo? Ay, okay. You want to be shocked? We started dating and then after 1 month, I got pregnant. Wait lang, so anong reaction mo nung nalaman mo na may asawa siya? Dead ma lang. Kasi parang, sabi niya kasi, never kami nag-live together, never kami nag-separate ng bahay. Tapos ayoko sa kanya, ganun-ganun. And nag-marry lang kami dahil may anak kami. So parang, okay, pag sinabi mong break kayo, tapos culture naman natin, pag may anak, pinakasal, napilitan. So, fine with me, want me, okay. Kahit tapos ng tanungan, hindi pa rin makalimutan ng girls ang naikwento ni Mariel sa kanila. Grabe. Iba, ano din ang story niya. Kaya pala hindi mo sasabi sa akin. Kailangan pa mag-hot seat para gawin ko. Hindi mo matanggap. Oo, syempre. Pati yung baby ko, pinanganak ko na lang, hindi ko patanggap. Ay, gano'n. Uy, masakit yun sa bata. Alam ko, kaya ngayon sa ultrasound. Pero yung ultrasound, yung mga baby, di ba, dapat yung gumagano, nakikita mo yung baby. Ay, yung baby ko nakaganon lang. Hindi gumagalaw. Kasi dala-dala niya yung insecurity ko. Pero hindi ka naman, sampaling kita. Hindi ka naman gano'n, no, Mariel. Yung mom ko? Kapawa mo. Pero kawawa sila. Alam mo naman, pastor ang mother ko. Pastor? Aha. May orphanage, may church, may kaganyan ka. Siguro tapos ako, sino kaya nagpalaki sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Tapos kami pa talaga. Diba? Ikaw ang phenomenal! Phenomenal! Matapos ang weekly task, sinausap na ni JM si Tofi sa House A. Pag kunwari ikaw yung doon, gano'n yung sasakyan mo lahat ng biro niya. At least kahit paano konting information. Ba't si ano hindi nagpunta dito? Wala na. Malamang ganun na Umalis na. Ha? Lumabas na si JP. Bakit? Lumabas na. Volunteer? Volunteer. Bakit? Ay, may reason, hindi niya sinabi sa akin. Eh di wala na yun. Wala na yung character mo dun. Wala na. Walang tao doon na. Ha? Wala na kayo. Kaya, Hindi, ako na lang. ikaw na lang. Hihintay ako kagabi. Kaya nga mamaya, punta ka, babalik ako doon. Babalik ka doon. Hindi nila alam na nag-volunteer na.